ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hi, my name is Mayor Francis Israel Macobenta. I'm from San Diego. I'm an advanced clinician in neuro and spine surgery. As an advanced clinician, you have to make sure that you coordinate everything. Our goal is to have an optimal surgery outcome for the patient. Having MX3 in my life, taking it, knowing that this is in my body, it gives me a lot of confidence. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion
Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonary Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Mahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Sisimulan ngayon ng prosecution ang paglalatag ng mga ebidensya sa umano'y irregularidad sa paggamit ng milyong pisong confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng impeachment trial.
Sinabi ni House Prosecutor Representative Joel Chua, ang impeachment trial ay magbibigay sa publiko ng pagkakataon na makita ang mga ebidensya kaugnay sa Article 1 ng Articles of Impeachment na may kinalaman sa maling paggamit ng mahigit 600 milyong pisong confidential funds ni VP Sara. Si Congressman Chua na tumatayong House Prosecutor ang siya ring chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability na humawak sa pagdinig kaugnay ng confidential funds ng Office of the Vice President. Inaasahang harap ngayon sa pagpapatuloy ng impeachment trial ang dalawang opisyal ng Land Bank of the Philippines na unang testigo ng prosecution sa Article 1 may kinalaman sa culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Isyu ng bayan. Katotohanan. Por dos. At may team ang balak, magtago ka na. 2x2, si Jerry at si Anthony. Narito na, 2x2, hahataw ng todo. Urado ka, 2x2, ang katotohanan. Dala nila, 2x2, walang sinasamba pali. Maniwala ka, 2x2, hataw ng gusto tol. Umasa ka, 2x2, 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Kumusta ang lagay ng panahon sa inyong lugar? Oo nga. Paulan-ulan din ba tulad dito sa Metro Manila? Kagabi pa ito, may mga parting lumakas ang ulan. May mga lugar dito sa Manila na mabilis magkaroon ng tubig ang kalsada. Mabilis bumaha. Pero Davao kaya nagsubside na ba ang tubig? Matindi baha nung isang araw sa Davao, weekend, di ba? Oo, kaya nga. Biyernes ba yun? Biyernes. Kaya Grabe. lalo nating naaalala ang flood control. Ayun. Totoo. At ang totoo nun, kumbatsero, hindi dapat mawaglit sa isip ng mga Pilipino yung flood control issue. Hindi dapat kasi naumpisa na yan. Mahirap yan pag natigil, ulit-ulitin na naman yan eh. Totoo yan. Yun ang kausap ko kagabi na isang Filipino-Chinese businessman. Maraming negosyo, kumbatsero. Ang kanyang obserbasyon, hindi na ganon ewan ko, napapansin daw niya dati diyan sa Intramuros, doon sa may Port Santiago, bus ng mga turista ang nagpupunta diyan. Ito daw mga nakakaraan, wala na. Wala na masyado, as ang investors ay walang masyadong interest sa Pilipinas. Parang naghihintay, wait and see, kumbatsero. Naghihintay na gano'n. Bakit kako? Anong obserbasyon ninyo? Flood control. Ayan. Sabi niya, balik at balik doon, kumbatsero Kaya nga. Again, yung binanggit namin ni kumbatsero na isang araw, it boils down to trust. Kapag Trust, nawalan ka ng tiwala, mahirap ang hirap ibalik niya sa mag-asawa ng kumbatsero Pati doon sa pagtulong, kumbatsero, sa mga nasalanta ng lindol, di ba, nitong nakaraan, mga nasalanta ng mga bagyo, kapag ikaw isang bansang may kaya at gusto mong tulungan, yung isang bansang nakikita mong sinasalanta ng kalamidad. Pero ang nababalitaan mo corruption, grabing corruption. Tutulungan mo ba yon? Yun ang problema. Di ba, ang laki ng epekto nito sa ating lahat, mga kababayan. Sobrang wala laki. nawala na ang tiwala. Sabi mo kanina, maging sa mag-asawa. Lang di ba, mother. Yan, isang eksperto sa pagdating sa pagiging may bahay. May bahay. Eksperto sa mga
bahay. si Secretary, Aya. Secretary Ping Aliling, eksperto sa bahay Sa naman bahay, yun. oo. Yung binabanggit natin, kapag ang isang lalaki o babae ay mabutit in-emphasize mo, kumbachero, na lagi kasi lalaki lang eh. ang gumagawa ng Meron ding mga pagkakataon pati babae. Ay nako. Hindi ba ilang beses nang nakabalita tayo ng ganyan? Marami na rin. Na si babae ang nagtaksil. may kalokohan. May kalokohan. Hindi man siguro sinadyang magtaksil, pero halimbawa ay naging marupok. Naging marupok. Naging marupok sa isang pagkakataon. Babae man na lalaki. May nakilala. May nakilala. At dahil sa pagkakataon ay nahulog ang kanyang damdamin sa maikling panahon ay lumapag sa kandungan. Sa maikling panahon, ano? Sa maikling. Halimbawa ay, di ba, uso yan eh, mga OFW. OFW na, o kaya ay nagbabapor yung seaman. Seaman at seawoman. Seawoman. Dahil sa nangungulila sa kanya-kanyang asawa, darating pa nung malungkot ka, biglang lalapitan ka nung kasama mong crew sa bapor. Tapos pareho din pala kayong nangungulila din pala yun. Hanggang nagkwentuhan kayo. At pagkatapos ay palibasa nga ay malamig ang panahon. Malagyan mo pa na, sabi niya. Tapos ang sinasakyan ninyo ay umiinda-indayo pa. Umiinda-indayo. Dahil maalo ng dagat. Hanggang sa kukuhanan ng camera, nagkadikitan yung daliri yung gano'n. Tapos biglang may music. Biglang umalon kasi. Tapos magkakatitigan kayo, matagal. Pelikula. At nangyari na. Ang hindi maaaring mangyari. At pagkatapos ng pangyayari, sising-sisi ka. Sising-sisi ka. Sising-sisi ka sa pangyayari dahil ikaw ay natukso. Natukso lang. Okay, nadala ka ng iyong pagiging marupok. At palibasa. Tapos uuwi ka na ngayon. Uuwi ka na ngayon. Pag uwi mo sa bahay, magte-text sa'yo. Magte-text. May text sa'yo. Ngayon, siyempre, sasagutin mo naman yan. Siyempre. Naka-hidden chat na kayo ngayon. Ay, nako, yun na. Yun na. Tapos naka-hidden chat kayo, nag-chat-chat kayo, ng nakatago. Paano ba yung hidden chat? Turo mo sa akin yan. Mamaya. Kunwari ka pa, sa'yo ko natutunan yun. Tapos nahuli ni Mister. Habang naliligo si Mrs. May nagtutot. May nagtutot. Tapos aksidente lang na nakita ni Mister. Aksidente. Dahil sa hidden nga, hindi nabasa. Pero naghinala na si Mister. Yun ang problema eh. Kasabihin mo ngayon, kaibigan ko lang yan. May pinag-uusapan kaming negosyo. Negosyo? Hidden chat? Yan ang... Wala Tapos ko na yun, hanggat hindi nare-resolve yun, ang tiwala mo dun sa kapartner mo basag na yun. Ang hirap ibangon nun eh. Hindi na. Kaya itong sitwasyon natin, balikan lang natin, na mas malaki, yung kinwento natin isang specific na halimbawa lang. Imagine ninyo, ang bawat galaw ng gobyerno pagdududahan mo. Talaga. Kahit gumagawa na siya ng tama. Kahit magaganda na ginagawa, hindi mo papansinin yun dahil babalik yung sa isip mo. Hindi na mawawala sa isip mo yun eh. Yun ang problema ng Pangulong Bongbong Marcos sa totoo lang. At ang totoo lang, patawarin niyo po kami ni Kumbachero, Mr. President. Ang ending pala kay Speaker Martin Romualdez din. But pinatagal nyo pa na isang taon. Pinahaba-haba pa ang prosesyon. Pinahaba-haba nyo pa at pinaabot nyo. Ang totoo nun, kung nilakasan nyo lang ang loob po ninyo noong mga unang panahon na alam nyo naman, bago pa kayo mahiya naman kayo, alam nyo naman na kung ano po ang nangyayari. Kung nilakasan nyo lang po ang inyong loob, baka hindi na po tayo umabot sa ganitong katinding distrust ng maraming Pilipino. Umahataw sa komentaryo. 2x2. It's brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy,
Isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang buhay ay sasaya. Basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya. Ibig ko sabihin, masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. God has helped us really develop that attitude of gratitude because we have so much to be thankful for. Being here in Canada. So we are here with MX3. I get to be so active in sports, but also doing this line of work. Even when we travel, when we bring MX3 with us, it's really helping us a lot. It's a must-have. Yeah. We never leave home without it. MX3 is our supplement of choice. Dito kami bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. 2 por 2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 9 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita.
balita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules, July 29, 2026. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. 612.5 million pesos confidential funds ni BP Sara hihimayin ngayon ng impeachment trial. Senador Ping Lacson, pinadala na sa Ombudsman ang mga ebidensya sa umano ay ghost infra projects sa Taguig. Singil sa kuryente, posibleng bumaba ng 10% ayon sa Department of Energy. Pasahe sa eroplano tataas sa Agosto matapos itaas ang fuel surcharge. Pangulong Bongbong Marcos pinasok ang baluarte ng mga Duterte matapos ang SONA. Nahulog na tsinela sa creek sa Taguig. Hinabol ng bata, nalunod. Nako po. Patay. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines! Hello, world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang sa detalye ng ating mga balita. Asahan ng tataas ang pasahe sa eroplano simula sa Agosto 1. Kasunod dito ng pag-aproba ng Civil Aeronautics Board sa mas mataas na fuel surcharge para sa mga domestic and international flights. Mula sa level 8 nitong July, tataas sa level 13. Laki naman ang itinaas ng level. Wala man lang 9, 10, 11, 12, 13 kaagad. Tataas daw po sa level 13 ang fuel surcharge simula sa August 1. Sa ilalim ng level 13, maaring maningil ang mga airline companies ng 423 hanggang 1,237 fuel surcharge para sa domestic flights, almost 1,400 at hanggang sa 10,300 plus para naman sa international flights, depende sa layo ng biyahe. Mas mataas ito kumpara sa kasalukuyang 253 hanggang 787 sa domestic flights at 835 hanggang 6,200 para sa international flights. Isang araw matapos ang kanya ikalimang State of the Nation address, lumipad kaagad patungong Davao ang Pangulong Bongbong Marcos para mamahagi ng tulong at inspeksyonin ang housing project sa rehiyon. Partikular na binisita ng Pangulo ang People's Ville na isang condominium-type housing sa Barangay Riverside sa Kalinan District sa Davao City. Sa naging pagbisita ng Pangulo, ipinangako nito ang pagtatayo ng karagdagang pang 42 housing buildings na target na kumpleto sa pagtatapos ng 2027. Tiniyak din ng Pangulong Marcos na hindi lamang basta bahay ang itinatayo ng pamahalaan kundi isang komunidad na may kumpletong pasilidad. Ibinida kasi ni Department of Human Settlement and Housing Secretary Jose Ping Aliling na nasa 7,000 ang makikinabang dito sa 7,000 pamilya ang makikinabang sa naturang community. Samantala, isinumitin na ni Senator Ping Lacson sa Office of the Ombudsman ang mga dokumento at ebidensyang nakalap kaugnay sa anomalya sa infrastructure project sa Taguig. Ayon kay Lacson, sapat ang mga nakalap na ebidensya upang magsilbing batayan sa posibleng mga kasong plunder, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kabilang sa mga natuklasang irregularidad ang illegal reclamation project na ipinakilalang slope protection, mga ghost projects, double appropriations at paggamit ng lumang larawan ng mga tapos ng proyekto para sa bagong kontrata. Tinatayang umaabot na sa 14.4 billion pesos ang halaga ng mga infrastructure sa Taguig mula 2020 hanggang 2025. Samantala, malugot namang tinanggap ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang pagsusumite ng reklamo sa Ombudsman, ngunit itinanggi ang mga paratang at sinabing malisyoso ang mga akusasyon laban sa kanya. So
ito si parang si Senator Ping na ang parang tumayong complainant. Kung parang siya complainant. Dahil siya yung siya yung naghanap ng mga ebidensya at dumulog sa ombudsman. Ang ginawa niya ni Senator Lacson, nag-motu proprio investigation na siya. Gano'n na nga. Agnay Combachero, nung balita natin kanina na isang planta ng bakal sa Magalang, Pampanga ang ni-raid ng mga otoridad ng NBI. Ito pong Chuangqing Steel Plant sa Magalang, Pampanga na kung saan katakot-takot daw pong barya. Barya ang nakita ng mga ahente ng NBI. Kaya pala nagkukulang na mga barya natin. Kaya nga, wala tuloy maipanukli ang mga jeepney driver. Pati sa mga retail shops, Combachero. Ginagawa ng pinapalitan lang ng candy. Parang ganun. Tinutunaw kasi ito. Hindi, tanungin natin. Andito na ang direktor ng NBI. Sa oras na alas 7:15, nasa linya na natin ang NBI Director, si Attorney Melvin Chicago Matibag. Hindi po niya middle name 'yon. Pampasaya lang po 'yon. Director, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga po, Ka Jerry at Ka Tunying. Maraming salamat po sa inyong pag-imbita at magandang umaga po sa lahat ng tumatakinig sa inyo. Ay, Director, bago po ang lahat, hindi ba merong isang pro-Duterte vlogger na pinangalanan kayo? Meron daw kayong property sa saan ba yun? Ang laki! Sa Amerika, ang laki. Laki. Nakita ko yung picture eh. Ang ganun, grabe. Sabi ko, pag nakapunta ako ng baka pwedeng mahiram yun. Baka pwedeng makitira naman dyan. At ang matindi nun, Director, ang asawa daw nung Melvin Matibag na yon ay Ana Marie. Nako! Problema yan, Director. Baka naman. Ano ba update doon? Kasi may nakita ko parang tinake down niya yung sarili niyang post at nag-apologize itong si ano pangalan? Sasot. Si Sasot. Director, paki-clarify niyo ngayon. Baka naman kayo talaga yun, ha? Ayun na nga po, Ka Jerry, Ka Tunying, natatakot na ako ng asawa ko. Baka isipin, may asawa pa tayong iba eh. Isa lang po yung asawa natin. Congresswoman lamang po, Maria Reni Ann Lourdes po ang pangalan, hindi po Ana Marie. Hindi Ana Marie. Pero tama po yun na bukod sa tinake down po ni Sasot yung kanyang post, ay humingi pa po ng patawad sa kanyang pagkakamali. And I think this is the first time itong vlogger na to humingi ng tawad sa kanyang pagkakamali. Pero hindi naman po talaga yan voluntary na take down din lang sapagkat inireklamo po namin yan sa atin. Sa Meta. For sharing a fake news. Kasi fake po talaga eh. Actually, it's really very, dahil kapangalan ko po talaga yung may-ari. Melvin Matibag talaga mismo? Melvin, tapos ang nagkaiba lang yata middle name. Attorney rin? Hindi po. Pag naging attorney pa yun eh. Graduate po siya ng Letran. 2000 pa nag-migrate sa Amerika. At 2004 sila po mag-asawa. Nakabili ng property din sa Stevenson Ranch. So, yun po yun. Ang malaki po kasi pagkakamali dito, mayroong isang major network ngayon na pinick up yung post na yan ni Sasot at ginamit po na balita nila. Ayun. Yung mga political vlogger na hindi sang-ayon sa ating ginagawa, ayun po, ginamit na content nila. Naging damaging po. Pero at least ngayon, maliwanag po na talagang hindi po sa atin. Hindi kayo yun. Tina-target lamang tayo politically po ng mga tao na hindi sang-ayon sa atin. Nagreklamo kayo sa Meta, pero hindi ba kayo gumawa ng legal action doon sa nag-post nito? Kasi pinulutan na kayo eh. Nagpiprepare po yung aming mga lawyers to file the necessary legal actions po. So kahit na siya po ay nag-take down na at nag-apologize na, maghahain pa rin po kayo ng reklamo? Tama po yun. Kailangan po para po maitama po at turuan po ng leksyon yung mga gumagawa po ng ganyan. Pero kakaiba, no? Antindi rin na what a coincidence. What a coincidence. Pero yung Melvin Matibag, tas ang asawa tapos Ana Marie. Pero buti na lang at kinlaro nyo na hindi Ana Marie ang pangalan mo.
Okay. Okay. Doon naman sa isa, Director, itong kanina binabasa ko yung istorya tungkol sa motu proprio investigation na ginawa ni Senator Ping Lacson diyan sa Taguig. Ang NBI ba meron din ganong aksyon? Ngayon po, meron pong nakarating sa amin mga informasyon at yun naman po nasa mandato namin. At hanggang ngayon po, meron po kaming yung task force po namin ng flood control issue. Buhay pa po yan. So lahat po ng issue tungkol sa flood control po papasok po doon. And we are undertaking investigation din po na parallel po. Pero hindi naman personal ito, Director, dahil alam ng mga at napanood ng mga kababayan natin kung paano kayo nagkasagutan sa media, sa mga balita ni Senator Alan Peter Cayetano. Well, wala pong personal. Lahat naman po ng ginagawa namin, we are driven by the evidence, by the rule, by the law, tsaka po yung procedure namin. Makikita naman po dyan. Ganoon naman po yung basyan. At makikita nyo naman po yung ginagawa ng NBI. Hindi naman po nakatutok lamang sa ilang personalidad. Yung po aming mandato. Lahat po ginagawa namin, wala po tayong tinitingnan na political or personal paniniwala po natin. Opo, importante po yan, Director, kasi kung magiging political yon, kung kahit na walang ebidensya, ididiinin nyo. Di po ba? Ang gusto lang po naming hilingin sa inyo sa pag-iimbestiga, pagka, i-message ko sa inyo to kapag walang sala, pag maayos, ay sabihing maayos. Pagka naman may ebidensyang sablay, ghost, kasama nyo po kami dyan sa pagdidiin dyan, Director. Opo, tama po yan. Salamat po. Pamantayan po natin yan, Katunying. At tayo naman po, personal na nagkakausap at naniniwala ako na parehas po yung layunin natin. Sabi nga po din dun sa 2x2, kung maitim ang balak, magtago ka na. Opo. Yun naman po naman yun. Ikinignan po tayo. Okay, puntahan na po natin itong mga mambabakal na to. Itong Chinese company na saan niya? Sa Magalang, Pampanga Steel Plant. Teka, meron din daw sa related ba ito dun sa Mindanao? Kaya nga tinitingnan ko yung palang sa Mindanao ay Sanja. Sandia po. Sandia. So ito'y parehong Chinese company, Director. Opo. Katunayan po, 4 na po yan. Yung ating pong mga napasara na rin ng NBI po. Wala pa po ako, nagsinasimulan na yan. Meron po sa Bulacan at meron din po sa Pampanga. Yung Sandia, sa panahon ko na po yan, matagal po naming inoperate yan, kinising namin. Nasa doon po yan sa PBDEC, nandoon Malaking planta po yan na yan po yung sistema rin. Ito naman pong sa Magalang, Pampanga, itong July 18 po, na rin po natin. Parehas po. And we are looking at the relationship po. Kasi may mga presence po we are not singling out yung mga Chinese po, pero yun po yung lumalabas mga Chinese po ng mga gumagasta rito, nagpipinance. Yun po sa Sandia kasi malinaw po yun na kay Tony Yang po yun na planta. Pero ang parallelism po nito, parehas na substandard at parehas po may presence ng ng radioactive materials po na pwedeng magdulot po ng lung cancer at bone cancer, yung long-term exposure po nito. This is a joint operation po ng NBI at PAOK. Kasama po namin dito ang Philippine Nuclear Research Institute, kasama din po ang DOH, ang DOLE, ang DSWD. Malaking operation po. Ang ating pong SND, kasi AAP tumulong po sa atin dito, ang Philippine Coast Guard. Napakalaki pong operation. Ang target po natin dito, yung substandard niya, saka yung health issue. Tama. Po yung publiko natin. Radioactive materials, sigurado masama sa kalusugan yan. So kasama ninyo pati DOH, DNR ba? Kasama rin nyo rin dyan, Director? Dapat. Kasama rin po ang DNR. This is a really multi-agency na this is all the way to the President. Ang mandate po, ang instruction po the President dito, directive is
habulin po talaga at ipasara itong mga planta na ito. At sa ngayon po, meron pa po kaming mga plantang minomonitor, medyo marami po ito. We just cannot give the details and the numbers because baka po masunog yung ating ongoing operations po dito. Pero ang very alarming po rito, Jerry Katunying, yung sa Sanjia po, nung tinignan namin yung markings po nila doon sa bakal, at naalala niyo po, Lumindol, may gumuho pong mga building. Marami po dito sa mga building na to, nakita namin yung bakal na ginamit, markings po noong galing sa Sanjia. Nakakatakot naman yun. Tama po. Sa Angeles naman po, yung marking naman ng Swansea, nandun yun ang nakita. Presence din po ng mga bakal. Opo. Doon sa gumuhong building na yun. Pinapalawak pa po namin yung investigasyon na to. Kahapon may nagtanong po sa aming press briefing kung baka mamaya may mga flood control na project na nakakuha dito. Nako po. Hindi po namin inaalis po yung possibilities na yun. Tinitingnan po namin ngayon yung mga inventaryo. Hinahanap po namin yung inventaryo nung binenta nila. At malawakan po na pag-imbestiga. Medyo yung po yung isang malaking pinagkakabalahan po ng ating pong National Bureau of Investigation ngayon. Sapagkat this is a very big issue para po sa ating publiko. Isipin niyo po, health saka safety po pinag-uusapan natin dito. Hindi ko kaya national security, na issue na ng national security ito, Director, dahil mga foreigners mga Chinese company na gumagawa ng bakal, tapos mga substandard, tapos bibili tayo, magtatayo tayo ng gusali, konting ugalang guho, parang ibang klaseng giyera ito, Director. Maganda po yung tanong nyo para po kayo nag-graduate sa ayusin mo yung Sandali po, Director, ayusin mo lang. Alam po ninyo, ang issue namin dito malaki ngayon, law enforcement. But of course, yung po ganyang issue will bring it to the higher level. Although sama po sa mandato ng NBI naman yan, pero meron po tayong National Security Council to discuss that. We will make a report para po mas mapag-usapan. Pero as this early, hindi naman po ako pwedeng magbitaw ng agad na sa pantaha o kuro-kuro o conclusion. Ang malinaw po dito, may violation po ng batas. So law enforcement issue po ito na lumalabas sa atin ngayon. Na doon pa lang po, nakatakot na dahil apektado yung health sa safety. Tapos not to mention po yung ating po economy rin. Dahil meron po tayong pamantay sinusunod. Meron pong mga standards yan at meron po mga lehitimong nagninegosyo ng bakal. Ito po mura ibinibenta, naapektuhan po yung mga buong industriya. Papatayin yung ibang local industry. Oo, tama. Ito naman ay mula sa usapang national security. Ito naman po yung tanong ng geologs. Ba't ba ang daming barya na recover geologs nga yan. Para saan ba yung mga barya na yun? Wala tuloy maipanukli ang Katunying sa opo. Katunying, hindi po pan-geolog yan. Maganda rin po yung tanong nyo na yan. Opo. Ayusin mo na. Sinuuna po yung barya na yan. So we are coordinating with BSP. What are the possible charges na pwedeng mangyari dito? Pero meron po kaming tinitingnan anggulo rito kasi bakit napakaraming barya saan kukunin yan. Alam naman natin kung saan po yung maraming gumagamit ng barya at nakakaipon ng maraming barya. Alam natin yan, yung mga nagpapataya po ng illegal na pwede pong dyan nanggagaling yan. So tinitingnan po natin yung mga anggulo na yan. Lahat po ay atin pong sinisipat po. Lalo pa ang mga barya na yan. Tinutunaw nila, Director? Yan po yung findings, tinutunaw po. Tapos, hindi pa po natin alam kung saan gagamitin. Saan nila ginagamit? Para sa bakal, mas mahal po yan. Mahal nga yan, So, kasi ano bang kaya? May halong silver. Brass yung iba. Kaya ko po tinitingnan na maaaring galing sa illegal na pasugal. Pag makaibok ka ng ganyan kadaming barya, hindi mo naman po maipapasok na yan sa bangko. Tama po. Kasi magkakaroon po. So maaaring, kasi itong nagpipinas na mga personalidad dito, iniipon yung pera nila, mura yung benta nila. So it could be a form also of money laundering.
So, din natin sa angulo na yan. Ano po? Mga gaano kadami ho yung barya na yan at kailangan ho namin ng panukli. Mukhang hindi na rin binilang ni Director dahil napakarami. Pero gabundok. Ay, grabe, no? Gabundok po. Grabe, no? Central Luzon pa naman yan. Ang dami nagpapataya dyan. Talaga. Yun po yung isang angulo tinitingnan po namin dyan. Pero ang bottom line po nito, gusto ko po magpasalamat sa aming mga ahente na matagal po na surveillance na ginawa to. At ako po yung nagpapasalamat sa PAOK, sa tulong po ng PAOK ni pamumuno ni Yusek Benji Acorda, sa ating pong SND, sa Air Force na kay Secretary Gilbert Teodoro, at sa lahat po ng ahensya na mga tumulong dito. Kaya po nandiyan yung DOLE sapagkat we're making sure na yung mga workers po na Pilipino, 300 plus na workers, hindi po sila ma-displace, magkaroon po ng trabaho. So, this is a complete operation po, Kajerica. Yung mga Chinese, marami ba yung Chinese na nahuli? Marami po. Marami din Chinese. The workers din. Some are workers, some are officers, some are kasama po dun sa dokumento. So, 12 po yung kakasuhan namin personalidad dito. But yung po proof na may yung exposure dun sa radioactive materials, may problema. Then 10 po dun sa mga workers na nakita, meron na pong symptoms ganon. Symptoms po, opo. Oo, dahil nga hazardous positive nga. Hazardous yung mga materials na yan. Nakatakot po. At kami po, sa NBI po, katulong yung ibang ahensya, marami po kaming tinututukan at tinahanap po na mga ganito pong gawaan din po. Ito po nag-invest ng mga malaking halaga Yun po yung in-invest ito, tapos ganito yung gawain, hindi po natin ito papahintulutan. Kasama rin po natin ng DTI dito. DTI, sila talaga in charge pagdating sa standard, quality. Okay, Attorney Melvin Matibag, sir. Maraming salamat. Magandang umaga po. Maraming salamat po. Magandang umaga po. NBI Director Attorney Melvin Matibag. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:31. RH number. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo Pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa. Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-Champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon
Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakablog sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Buklatin ang balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:36 ang ating oras. May nanalo na! Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity. 6 Sherwin Alfaro, go go go! Yes, kaatonyeng ka Jerry, malakas mang umulan ngayon dito sa Mandaluyong. Malakas din naman nakatutok yung ating winner sa radyo na nakikinig ng 2x2 dito nga sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong Loob, kasi nasa loob si Nanay ng bahay. Magandang umaga po. Gandang umaga din po. Apo, pangalan nyo? Marilyn Malinaw. Si Nanay Marilyn na ang Nanay radyo, Marilyn. ayun, no? Nasa kanyang estante, yun, no? Radyo. Nakikinggan nyo pa lagi yan. Opo, araw-araw. Oh, at sino paborito yung announcer tuwing umaga? Si Jerry Baha at saka si Anthony Taberna. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2 at meron ka 1,000 pieces. Maraming salamat to. Maraming salamat. Anong hanap buhay ni Nanay Marilyn? Ito, magtinda lang po ng Bitlog. Sari-sari store. Oh, yan. At yun, meron pang Pride na tinda. Yun, Tsaka meron pang Star Wax, Floor Wax. Produkto ng ACS. Bukod sa Itlog. Magkano itlog? Magkano to itlog? 10 piso po, 10. nilalaga lang. Nilalaga nyo na. Ayos. Para hindi na magluto yung mga kapitbahay nyo. Tipid na sa kuryente. Basahan, magkano ang basahan? Magkano basahan? Umuulan eh. Basahan daw. Tatlo ang 10. Ayun nga. 10. Ang basahang bilog yun, nasa likod niya. Walang tapon. Kikita. Oo, lahat. Talagang pagkakakitaan. Kikita. Pero kailangan na makuha nyo rin ating word of the day para makuha nyo rin yung ating medium component. Inherit. Ayan, dahil dyan meron kang medium component, hatid ng Astron, alagang maaasahan. At syempre, meron kang Charm Fabcon Purple Eternity. Kahit na umuulan, gamitin sa inyong mga anlawing labahan. Charm Fabcon Purple Eternity, bango ng 1,000 bulaklak, nasa Charm Fabcon Purple Eternity. Plus, meron ka pang DZRH t-shirt dyan para sa iyo, Mami. At meron ka rin grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. Ano masasabi sa 2x2? Maraming salamat po. Ay, welcome po, Nanay Marilyn. Paano yan? Dalawa na yung radyo ninyo. Saan nyo ilalagay yung isa?
Katabi ko ho yung isa. Katabi isa. Ay, hindi nyo natatabihan yung mister nyo, yung radyo na lang tatabihan Oo, nyo. mas mainam nga yun. Radio. Kasi isa di kuryente, isa pwedeng ano. Pang Tama, solar. tama. Ayun, no? Kaya naman, congratulations, Nanay Marilyn. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, lagi tumutok sa Deezer H. Baka kayo nasusunod na winner sa Deezer H. Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Uy, baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay ho, tulad ng bubong. Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Na available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa. Mag-cherry loom pre-painted ka na. Uy, sa gitna po ng mataas na presyo ng gasolina ay ang pagtaas ng demand ngayon sa electric vehicles tulad ng Cherry Tiggo REV. Ang Cherry Tiggo REV ay isang 7-seater plug-in hybrid electric vehicle o PHEV na nakapagtala ng best-in-class fuel efficiency rating na 84.28 kilometers per liter of gasoline equivalent matapos ang fuel eco run na isinagawa ng Department of Energy noong 2025. Nauna ang Tiggo REV sa mga sasakyang sinuri sa mga kategoryang plug-in hybrid, diesel at gasoline. Ang Tiggo REV ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang electric and hybrid driving range na hanggang 1,400 kilometers sa isang full tank at charge. Meron din po itong iba't ibang safety at driver assistance features kabilang advanced driver assistance systems, adaptive cruise control at 540-degree camera system. Sa halagang 1,578,000 pesos ay maaari ka nang makabili ng matipid at reliable na 7-seater SUV ang Cherry Tiggo REV. Kaya Kuya Obet Imperio, ano pa hinihintay mo? Mag-test drive na! Yun! Upang sugpuin po ang lumalalang kaso ng illegal online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro dito, inulunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ng PAGCOR Guarantee website. Maaari pong i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at legit ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular po na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Sinabi ni PAGCOR Chairman Altenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa mga illegal gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Ang dami na palang mga reklamador. Ano? Oo. Kaya puntahan na ang website PAGCOR Guarantee. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Bachero, napapansin ko ang daming gusto na talagang maging healthy ngayon. Ay, naku. Panayang exercise, panayang take ng vitamins, mga healthy food, pero minsan may nakakalimutan isang mahalagang bahagi ng katawan. Alam nyo kung ano yon? Ano? Ang tiyan. Ay, tumpak ka dyan na kumbatsero. Kapag ka hindi maayos yung digestive system natin, pwedeng maapektuhan ang overall well-being. Kaya mahalaga, alagaan ito araw-araw, hindi kapag may nararamdaman na. Kaya magandang idagdag sa daily routine natin ang BioPro. Ay, dahil ang BioPro po ay may 19 na probiotic strains na nagtutulungan para suportuhan ang healthy digestive system at mapanatili ang balanse ng good bacteria sa ating tiyan. Hanapin po ang BioPro sa Mercury Drugstore at iba pang leading drugstores nationwide. Available na rin sa inyong mga favorite online shopping platform. BioPro, ang inyong daily probiotic partner. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing Nakikinig pala sa atin na isang kinikilala sa lipunan. Nakita ko kahapon sa krame. Sino? Namimiss ka na niya. Sino yan? Pero hindi siya ngumunguya. Si John Veneracion. Ay, John Bine! John Bine! Kabayan! Good morning! Juicy fruit natin dyan. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon, ano? At kay Zaiza Ablanida. Aba, Zaiza, happy birthday. Ayan. Bahala na si Jeric sa'yo mamaya. Ayun. Zaiza. Ano apelido ni Zaiza? Ablanida. Ayun. Zaiza. Ablanida. Hindi
hindi Aisa Molianida ha. Hindi. Iba naman yun. Na nag-birthday din. Nag-birthday din. Ay, Liza. Ate Donna Gonzales, happy birthday. At sabi ni Kuyang Danny Flores, wala daw pong tigil ang ulan sa San Pablo, Laguna. Ganon. Oo, walang tigil ang ulan. Ate Annabel Tapalya, kumusta ba yan sa Makati? Oo, yun din ang report ni ka Jerry Labasan sa Kanlubang daw kagabi. Ang lakas. Kuya Ricky Ileto, wala ba tayong flood control dyan? Ayan. Teka, may mga klase daw sa Eastern Metro Manila na may kanselasyon ba? Meron bang sige. ano bang announcement dahil tuloy-tuloy ang ulan? Malakas ang ulan. Tinatanong nga ni Yorme Ray Katakutan kung may mga kansiladong klase sa Eastern Metro Manila. Ito, RH52, Edniel Parosa. Kami na Edniel! Katang-tama buhos ng ulan ang umiiral ngayon dito sa Eastern Metro Manila. Pero tuloy-tuloy. Wala kaninang madaling araw hanggang boundary o mula sa boundary ng San Juan at Quezon City. Hanggang dito sa looban tayo ng Mandaluyong at iba pang panig ng Eastern Metro Manila. Pero sa kabila niyan, Jerry at Anthony, wala pa nagsususpinde ng klase. Maging ng face-to-face classes man lamang dito sa Pasig, San Juan, Mandaluyong at Marikina. Ngayong araw na ito ng Miyerkules. Sa kabila niya, dito naman sa may Rizal area, Jerry at Anthony ay nagkansela na ng kanilang face-to-face classes sa public at private schools. Lahat ng anticipo itong Antipolo City. Dahil din ang Cainta Rizal ay nag-anunsyo na rin ng kanselasyon o walang pasok sa lahat ng antas ng pribadong paaralan sa kanilang mga eskwelahan nga ngayong araw na ito. Buhat pa rin ang pag-ulan. Simpleng magdulot ng mga pagbaha. Pero dito sa NCR, wala pa sa mga oras na ito. Wala rin naman kasi baha. Pero mabagal ang usad ng mga sasakyan sa bahagi ng EDSA southbound ngayong maulang umaga. Partikular na naranasan itong usad palo na traffic mula sa Torrent Flyover tapat ng Campo Crame hanggang paakyat na Ortigas Flyover at pakanan sa Lasal Green Hills. Nagluluwag ng kalsada mula Ortigas hanggang crossing pero pagbabalik ulit itong volume hanggang sa papasok ng Makati area. Sa northbound direction, mula sa EDSA Reliance, nakasakop ng Mandaluyong hanggang sa Cubao, Quezon City. Asahan ang moderate to heavy na takbo ng mga sakyan dahil pa rin sa volume at hindi dahil sa baha. Kapansin-pansin na itong EDSA Show Tunnel na dati madalas nagtataas agad ng tubig kapag ganitong may mga moderate rains ay walang baha ngayon. Gayon din itong may Silo Circle sa looban, sa loob ng Mandaluyong at itong bahagi ng Boni Avenue ay wala pang pagtaas sa atas ng tubig kahit tuloy-tuloy ang pag-ulan sa mga oras na ito. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Puntahan naman natin ang Maguindanao del Sur dahil matindi rin daw ang mga pag-uulan doon at nagresulta na ng pagbaha sa 8 bayan. Ay, sus, Mariose. 8 bayan lubog sa baha. RH19, Jun Dimakutak. Coming June! Yes, kataning ka-Jerry, ginulantang ng matinding pagbaha o mas malalang pagbaha pa ang 8 bayan kagabi sa probinsya ng Maguindanao del Sur. Bunsod ng walang haba sa buhos ang ulan, dala ng localized thunderstorms. Sa ulat na pinarating sa atin ni Congressman Ismael Toto Maudadato, lubog sa baha ang bayan na kabilang ang Buluan, kasama ang mga katabing bayan ng General Salipada, Quetinatun, Montawal, Pagalungan, Sultan sa Barongis, Pandag, Paglat at Mangudadato towns. Batay sa MTRRMO Buluan, rumagasa ang tubig baha sa Alit River mula sa 2 bayan sa Colombio, Paglas, na nakaranas din na malubhang pagbaha sa ngayon. 10 residente ang na-rescue sa Colombio, kabilang ng mga bata. Habang kahapon ay agara namang nagpaabot ng ayudang bigas sina Buluan Mayor Dato Chong Mangudadato at Vice Mayor Dato King Mangudadato sa mga binahang residente sa Barangay Mahad, Buluan, Maguindanao del Sur. Habang ang ibang LGUs na apektado ay may pagkilos na rin ng tulong ayuda. Nitong 2025, Bakatunying ka-Jerry, huling nakaranas sa matinding pagbaha ang nabanggit ng mga bayan na sa unang pagkakataon ay pinasok ng tubig baha ang Buluan District Hospital. Bunsod ng paghingi ng saklolo ni Congressman Ismael Mangudadato sa DPWH National, naagara namang tinugon at inilunsad ang Oplan kontra baha. Mungkahi naman ni Farm Chief Minister Abdul Rauf makakuha ang long-term solution ng simultaneous na muling pagtatanim ng mga punong kahoy sa mga kambudukan ng Davao Region, Bukidnon, Sultan Kudarat at North Cotabato
Habang ongoing naman ang dredging operation ng MPW Farm at DPWH National sa Liguasan Marsh sa bahagi ng Maguindanao del Sur. Sa mga oras na ito, Katanying, Jerry, ay makulimlim uli ang panahon dito sa kaulapan ng Central Mindanao habang kanina ay sumilip ang haring araw at may mga badya naman nagbabadya ng pag-uulan sa mga oras na ito. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimacuta, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, June! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Susunod! Tito Bo! Sana. Wala ba yung susunod? Kuya Jopet Inton, ikaw na lang ang sumunod. Kuya Jopet Inton, susunod! Asa na, Jeric? Meron ba tayong showbiz? Inainintay pa naman ni Kuya Boy Fabian yan. Ay, matindi yung naikwento sa atin ni DOTR Secretary Banoy Lopez nung isang beses na sa second quarter ng 2027 next year ay 12 stations ng MRT7 ang pwede nang masakyan. Yan. Yan. At ibinida rin ng Pangulong Bongbong Marcos yan, isa sa mga projects ng San Miguel Corporation. At yung isa pa na SMC project din, yung TR4. Yung mula dito sa parang Batangas hanggang Lucena, Quezon na yan. Ayan, nako. Oo. Ganda yan. Napakabilis na nang magiging biyahe. Mula sa 4 hours daw, magiging 1 oras at mahigit na lang. Ang laking ginhawa biyahe. Yan po ay TR4. Good morning, Ninong RSA. Ayun, Ninong RSA. 10 minuto na lang, alas 8 na. This time check is brought to you by Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo Pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-rinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-Champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan.
Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Battle Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHT. Naray Simayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ay, may good news! May good news mula sa Department of Energy. Posible raw bumaba ng hanggang 10% ang singil sa kuryente. Ito'y sa oras na maalis ang system loss charges. Ito ho yung ipinahayag ng Pangulo sa kanyang SONA. Ang bad news, ayon mismo kay Energy Secretary Sharon Garin, maaari daw abutin ng 1 taon. Nako po!
bago ito maipatupad. Yun nga, yun. Baka sabi nga aanhin pa ang damo. Wala na ang kabayo. Wala na ang kabayo. Tila nag-iba raw po ng tono ang ilang senador mula sa minority hinggil sa magpatuloy na investigasyon sa flood control mess. Sinabi ni Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo na ilan sa minority senators ang humaharang at umihirit na i-postpone na ang ikinakasang Blue Ribbon hearing sa susunod na linggo. Kaya hindi raw niya maintindihan ngayon kung bakit ayaw muna sa pagsisiyasat ng mga nasa minority group. Samantala, inaasahang maipapasa naman ng Kongreso ang panukalang batas na mag-aamyenda sa IPIRA Law bago Pasko. Isang regalo raw ni BBM sa mamamayang Pilipino. Dahil daw po ito sa binigyan din ng Pangulo sa kanyang SONA, sinabi ni House Deputy Speaker Janet Garin na asahan na kaagad na mararamdaman ng publiko ang epekto ng mababang singil sa kuryente. Umaasa rin itong si Secretary Senator Congressman talaga Secretary pareho kasing Garin no? Garin ginagagad mo huwag mong gagarin na ise-certify ni BBM bilang urgent ang panukala. Ito ang dapat na gawin para maipasa ito, lalo na ang pagtanggal ng system laws. Well, it will entail an amendment to the IPIRA law until December. Kung gugustuhin, kaya naman. Pero of course, andun kasi yung pakikipag-usap rin sa Senado, no? Lalo na kapag merong mga bagay-bagay na kailangang pag-usapan ng masinsinan. Pero hindi ko siya tatawaging pamasko. Tatawagin ko siyang regalong panghabang buhay galing sa Pangulo. Hanep! Woo! Hanep! Woo! Woo! Ay, nako. Good morning kay sa inaanak ko si Errol de la Cruz. Kumusta ba si Pia? Si Pia Gutierrez de la Cruz. Ikaw Si at Pia. ang SSS, nandun na siya At magandang morning din. Si Lieutenant Colonel Mike Castro ng Philippine Army ay nakatutok sa atin kasama yung kanyang pamilya. Tatay Miguel, Nanay Elsa ng Pagbilao, Quezon. Magandang morning! Kumusta po ba niya sa Pagbilao? Kumusta po ba si Governor Helen Tan? Governor Helen. Sabi ni Chris Lulo, dyan daw sa San Diego, Lian, Batangas. Maulan din. Ingat sa pagmumotor, Kuyang Chris, ha? Ingat din, Eric Dastas. Ingat, ha? Kita tayo mamaya alas 12, ha? Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa belt. Walang plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya.